Epekto ng pag-inom ng mainit na tubig sa walang lamang tiyan araw-araw. Ang pag-inom ng mainit na tubig sa walang laman na tiyan araw-araw ay mayroong iba't ibang epekto sa katawan, depende sa individual at sa dami ng iniinom. Ang mga epektong ito ay maaaring positibo o negatibo. Posibleng positibong epekto. Pagpapabilis ng metabolismo. Ang mainit na tubig ay maaaring makatulong sa pagpapabilis ng metabolismo na maaaring magresulta sa pagbaba ng timbang. Gayunpaman, hindi ito isang mabilis na solusyon sa pagbaba ng timbang at dapat itong isama sa isang malusog na dieta at ehersisyo. Pagpapabuti ng panunaw. Ang mainit na tubig ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng panunaw sa pamamagitan ng pagpapalambot ng dumi at pagpapadali ng pagdumi. Maaari rin itong makatulong sa pag-alis ng mga toxin sa katawan. Pagpapagaan ng pananakit. Ang init ng tubig ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pananakit ng ulo, panregla, at iba pang uri ng pananakit. Ito ay dahil sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagre-relax ng mga kalamnan. Pagpapabuti ng kalusugan ng balat. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga sa kalusugan ng balat. Ang mainit na tubig ay maaaring makatulong sa pag-hydrate ng balat at pag-alis ng mga toxin na maaaring magdulot ng mga problema sa balat. Pagpapalakas ng immune system. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga sa pagpapalakas ng immune system. Ang mainit na tubig ay maaaring makatulong sa pag-hydrate ng katawan at pag-alis ng mga toxin na maaaring magpahina sa immune system. Posibleng negatibong epekto. Acid reflux. Ang mainit na tubig ay maaaring magpalala ng acid reflux sa ilang mga tao. Ang pag-inom ng mainit na tubig ay hindi dapat gamitin bilang kapalit ng medikal na paggamot. Ang pag-inom ng tamang dami ng tubig sa tamang temperatura ay mahalaga para sa kalusugan. Ang pag-inom ng mainit na tubig tuwing umaga, bago pa man kumain ng anumang pagkain, at ginagawa araw-araw, ay mayroong maraming potensyal na benepisyo sa kalusugan. Bagamat hindi ito isang lunas sa lahat ng karamdaman at mahalagang tandaan na ang mga epekto nito ay maaaring mag-iba depende sa individual, mayroong malaking katawan ng ebidensya na sumusuporta sa pagiging kapaki-pakinabang nito. Ang pag-inom ng mainit na tubig sa umaga ay isang simpleng gawain na may potensyal na magkaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ang pag-inom nito sa walang laman na tiyan ay nagbibigay daan sa katawan na mas mahusay na ma-absorb ang mga sustansya at ma-hydrate ang mga organo. Ang init ng tubig ay nakakatulong sa pagpapalambot ng dumi na nagpapadali sa pagdumi at nag-aalis ng mga toxin sa katawan. Maaari rin itong makatulong sa pagpapabilis ng metabolismo na maaaring magresulta sa pagbaba ng timbang kung sinamahan ng isang malusog na dieta at regular na ehersisyo. Bukod pa rito, ang pag-inom ng mainit na tubig ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng pananakit ng ulo, pananakit ng regla, at iba pang uri ng pananakit. Ito ay dahil sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagre-relax ng mga kalamnan. Maaari rin itong makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng balat sa pamamagitan ng pag-hydrate nito at pag-alis ng mga toxin. Ang regular na pag-inom ng mainit na tubig ay maaari ring makatulong sa pagpapalakas ng immune system sa pamamagitan ng pag-alis ng mga toxin at pag-hydrate ng katawan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pag-inom ng mainit na tubig ay hindi isang himala. Hindi ito isang kapalit ng isang balansing dieta, regular na ehersisyo, at sapat na pahinga. Sa makatuwid, mahalagang uminom ng mainit na tubig sa katamtaman at makinig sa iyong katawan. Kung mayroon kang anumang pre-existing na kondisyon, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor bago simulan ang anumang bagong gawi sa kalusugan. Sa pangkalahatan, ang pag-inom ng mainit na tubig sa umaga, bago pa man kumain at ginagawa araw-araw, ay isang simpleng ngunit epektibong paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan. Paulit-ulit mong binabanggit na ang pag-inom ng mainit na tubig araw-araw ay isang paraan para mabawasan ang cholesterol sa katawan. At kapaki-pakinabang din ito para sa mga taong may mataas na presyon ng dugo o diabetes. Ngunit mahalagang linawin na habang ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at maaaring magkaroon ng positibong epekto sa ilang mga aspeto ng kalusugan ng puso at pagkontrol ng asukal sa dugo. Hindi ito isang direktang lunas o epektibong paraan para tanggalin ang cholesterol o gamutin ang high blood o diabetes.
Ang pag-inom ng mainit na tubig ay hindi sapat para maibaba ang mataas na cholesterol o kontrolin ang high blood o diabetes. Ang pagbaba ng mataas na cholesterol ay nangangailangan ng isang komprehensibong diskarte na kinabibilangan ng pagbabago sa dieta, pagkain ng mga pagkaing mababa sa saturated at trans fats, cholesterol at sodium. Pagkain ng maraming prutas, gulay at buong butil. Regular na ehersisyo. Ang regular na pisikal na aktibidad ay tumutulong sa pagpapababa ng cholesterol at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng puso. Pagbaba ng timbang. Kung ikaw ay sobra sa timbang o obese, ang pagbaba ng timbang ay makakatulong sa pagpapababa ng cholesterol at pagpapabuti ng kontrol sa asukal sa dugo. Medikasyon. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin ang mga gamot upang maibaba ang cholesterol o kontrolin ang high blood o diabetes. Para sa mga taong may high blood o diabetes, ang pag-inom ng mainit na tubig ay maaaring maging bahagi ng isang malusog na pamumuhay, ngunit hindi ito dapat maging tanging paraan ng paggamot. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang doktor o isang rehistradong nutrisyonista upang makagawa ng isang personalized na plano sa paggamot na angkop sa iyong kalagayan. Ang mga profesional sa kalusugan ay makakapagbigay ng tamang payo at gabay para sa pagkontrol ng iyong cholesterol, high blood at diabetes. Huwag umasa lamang sa pag-inom ng mainit na tubig bilang lunas sa mga seryosong kondisyong medikal na ito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa kalusugan, ang pag-angkin na ang pag-inom ng mainit na tubig ay isang lunas sa lahat ng sakit. Ang pag-inom ng mainit na tubig ay hindi kapalit ng balansing dieta, regular na ehersisyo, at profesional na medikal na payo. Ang pag-aangkin na ang pag-inom nito ay nag-aalis ng toxins ay isang pangkalahatang pahayag na nangangailangan ng mas tiyak na siyentipikong ebidensya. Ang pagdami ng pagdumi ay hindi rin palaging indikasyon ng pagiging maluso. Ang mga pagbabagong ito sa pagdumi ay maaaring dahil sa iba't ibang salik. Mahalagang kumonsulta sa isang doktor o rehistradong nutrisyonista para sa personalized na payo sa kalusugan. Ang impormasyong ibinigay ay para lamang sa pangkalahatang kaalaman at hindi dapat ituring na medikal na payo. Mag-ingat po tayong lahat, mga kapatid. Maraming salamat at hanggang sa muli. Naway maging gabay ang aking mga payo sa inyong pang-araw-araw na buhay.